Magandang araw po sa inyo mga kasundo. Ito na naman po si Kuya Bari sa isa pang bagong kwento sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nestor, taga San Roque del Norte. At ito po ang kwentong hindi ko po malilibutan. Taong 1978 nang mangyari po ito. Galing ako sa Maynila dahil 2 taon na akong hindi nakakauwi sa aming probinsya. Gustong-gusto kong makadalaw sa mga magulang ko at tumulong sa kanilang pag-aani ng palay. Sa totoo lang Kuya Bari, matagal ko nang pinapangarap na makasakay muli ng bus pa San Roque. Iba kasi ang pakiramdam ng biyaheng pauwi. Yung amoy ng hangin, ang tanawing dahan-dahang nagiging mga bukid, mga bukirin, at ang mga lumang bahay na kahoy na parang bumabalik-balik sa kabataan ko. Maaga akong pumunta sa terminal sa Pasay. Doon ako nakasakay sa bus na may karatulang biyaheng San Isidro, San Roque. Hindi ganoong kadami ang mga pasahero noon. Karamihan ay mga uuwi rin katulad ko. May mga dalang bayong, sako ng bigas at ilang regalong binili mula Maynila. Umupo ako sa bandang gitna, malapit sa bintana. Sa tabi ko isang matandang lalaki ang tahimik lamang. May bitbit siyang basket ng prutas. Habang umaandar ang bus po namin, napansin kong tila iba ang bugso ng hangin sa labas. Parang mabigat. Parang may amoy na hindi ko maipaliwanag. At sa bawat pagdaan namin sa madidilim na parte ng daan, pakiramdam ko'y may mga matang nakamasid mula sa talahiban. Pilit kong inaalis sa isipan ko yun. Marahil dahil hindi pa ako sanay ulit sa katahimikan ng probinsya. Pagkalipas ng ilang oras, unti-unting dumidilim na. Nakikita kong kumikislap ang mga poste sa malalayong baryo at ang ilaw sa loob ng bus ay ilaw na lamang ng maliit ng nabumbilyang dilaw. Tahimik na ang lahat. Yung ilan, tulog na po. Pero ako Kuya Bari ay gising na gising pa rin. Habang nakatingin ako sa labas, biglang sumayad ang bus. Parang may tinamaan. Narinig kong parang may kalabog sa ilalim. Napatingin ako sa driver pero hindi naman ito huminto. Ang akala ko'y bato lamang o may tinamaang hayop. Ngunit sa ilang segundo, nararamdaman kong parang may gumagalaw sa ilalim ng bus. Yung bang pakiramdam na parang may kumakaskas na matalim sa ilalim namin. Lumingon ako sa ibang pasahero. Pero tila wala namang nakakapansin. Parang tanging ako lang yata ang nakakaramdam nun. Maya-maya naramdaman kong parang may malamig na hangin na biglang dumaan sa paanan ko. Akala ko may butas lang sa sahig ng bus pero nang ibaba ko ang kamay ko, may naramdamang akong parang basang hibla. Hibla ng mga buhok. Dahan-dahan kong inilapit ang mga mata ko sa ilalim ng upuan. Doon ko nakita ang isang kamay. Payat ito at tila parang kulay abo, tsaka tila basa ng langis. Dahan-dahan iyong kumapit sa bakal sa ilalim ng upuan ng isang babae sa harapan ko. Nanlaki ang aking mga mata at gusto ko sanang sumigaw pero tila nanigas ang dila ko. Ang mga kuko ng kamay nito ay mahahaba. Parang mga tinik ng puno ng santol
at may kumikintab na likido sa dulo. Maya-maya biglang kumalabog muli ang bubong. Kumalabog ang bubong ng bus. 3 beses, rinig na rinig ko. Doon na napalingon ang lahat. May ilan pang nagsabing baka ibon o baka unggoy. Pero tingin ko po, hindi iyon basta hayop lang. Kasi kasabay ng kalabog ay ang tunog ng paghagod ng kuko sa bubong. Parang may humahaplos na matalim na bagay sa yero. Pagtingin ko ulit sa ilalim ng upuan, wala na yung kamay. Pero may naiwan na bakas ng itim na likido sa sahig. Parang pinaghalong langis at dugo. Maya-maya pa naramdaman kong may umupo sa bandang hulihan ng bus. Wala naman akong nakitang sumakay. Nilingon ko pero tanging dilim ang bumungad sa akin. Nakabukas ng kaunti ang pintuan sa likod at sa pagitan ng gap na iyon, may nakita akong anino. Anino na hubog ng isang tao. Ito ay nakayuko at tila humihinga ng malalim. Walang nagsasalita sa loob ng bus, ngunit ramdam ko na ang lahat ay kinakabahan. Ang hangin sa loob ay parang biglang bumigat. Naging amoy kalawang at may halong parang amoy na nabubulok na karne. Muli kong tinitigan ng sahig at doon ko napansin may mga patak ng itim na likido na dahan-dahang pumapatak mula sa bubungan pababa sa mga aisle. 1, 2, 3 hanggang sa tuluyang bumagsak sa paanan ng isang babaeng buntis na pasahero. Napasigaw siya sabay takip sa kanyang bibig. Noong mga oras na iyon, doon ko unang naramdaman na hindi ito ang karaniwang biyahe. May kakaiba sa amin. May kakaiba sa loob ng bus na sinasakyan ko. At kahit walang nagsasabi, alam naming lahat, may isang nilalang na hindi tao ang kasama namin sa biyahe pauwi. At sa paglipas ng ilang minuto, tahimik lang kami sa loob ng bus. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina at ang pagaspas ng hangin sa labas. Pero ramdam ko pa rin ang kaba. Parang may malamig na hangin dumadampi sa bato ko. At sa bawat paghinga ko, mabigat ang pakiramdam. Gaya ng pakiramdam ng taong nasa piling ng panganib. Muli kong nilingon ang bubong. May mga bakas pa rin ng likidong kumapit sa gilid ng salamin. Nangingintab sa ilalim ng ilaw. Ang babaeng buntis sa harapan ko ay hawak-hawak lang ang kanyang tiyan. Nanginginig habang ang katabi niya ay nakapikit lamang at paulit-ulit na nagdadasal. Sa labas, puro talahiban at puro kakahuyan ang aking nakikita. Walang bahay, walang kailaw-ilaw. Tanging mga poste lamang na paminsan-minsan ay sumisilip. Mula sa madilim na parte ng kalsada, may narinig akong tila huni, isang huni ng ibon. Pero hindi ito ordinaryong ibon. Mahaba, mabagal at may halong tunog na parang paghinga ng hayop na sugatan. Kasunod po nun, Kuya Bari, naramdaman kong biglang bumigat ang takbo ng bus. Para bang bumagal, para bang may sumabit. Pinilit ng driver
na paharurutin ulit. Pero bigla na lamang muling lumagabog ang bubong. Mas malakas kaysa kanina. Bug! Napakapit na ako sa upuan. Ang ilan ay napasigaw na. Pero walang lumalabas na malinaw na salita. Ang driver po namin ay halos hindi na tumitingin sa kalsada. Panay-panay ang silip niya sa rearview mirror niya. Ako man, ayaw ko sanang tumingin pero parang may humihila sa paningin ko papunta sa bintana. Doon ko na nakita. May bagay na nakasabit sa gilid ng bus. Hindi ko makita ng buo dahil mabilis ang takbo. Pero aninag na aninag kong parang katawan ng isang tao. Nakadapa. Nakakapit gamit ang mahahabang kuko sa gilid ng bintana. Ang buhok nito ay humahampas sa hangin. Mahaba at itim na parang basang lubid. Nang gumalaw ito, nakita kong humaba pa ang mga daliri. Halos nga umabot na sa mismong salamin kung saan ako nakaupo. At parang pilit nitong binubuksan ng bintana. Pinilit kong wag mataranta, wag huminga. Baka maramdaman kasi nitong gising ako. Habang umaandar kami, napansin kong tila isa-isa nang namamatay ang mga ilaw sa loob ng bus. Una, doon sa bandang unahan. Pagkatapos ay yung ilaw sa gitna naman. Hanggang sa tanging liwanag na lang sa loob ay ang ilaw mula sa mga poste. Sa labas na panakanakang dumadaan. Maya-maya, narinig ko ang marahang pag-ungol mula sa labas ng bintana. Hindi po ito tunog ng isang hayop. Hindi rin sa tao. Parang pinaghalong iyak at halakhak na mabagal, garalgal at humahaba sa bawat segundo. Dumaan ang liwanag ng poste sa gilid ng sinasakyan naming bus at doon ko na siya nakita ng malinaw. Ang kanyang mukha, kitang-kita ko. Hindi ko po malilimutan, Kuya Bari. Ang balat po niya ay parang natutunaw. Kulay abo at tila may manipis na langis na dumadaloy mula sa noo hanggang baba. Ang mata niya ay puting-puti. Walang kaitim-itim. Ang bibig po ay nakanganga at sa bawat pagngiti niya, nakikita ko ang mahabang ngipin na parang tusok ng kawayan. Sa pagitan ng mga ngipin ay may nakasabit pang pira-piraso na kung anumang laman na duguan. Hindi ko po alam kung imagination ko lang ito pero pakiramdam ko ay tumingin siya direkta sa akin. Sa mismo sandaling yun parang tumigil ang oras. Hindi talaga ako makagalaw. Ang mga daliri po niya ay unti-unting kumakapit sa gilid ng bintana at marahan niyang dinudulas pababa ang kuko sa salamin. Tumigil lang iyon nang biglang bumigwas ang bus sa isang kurbada. Sumigaw ang mga tao sa loob. Narinig kong may bagay na nalaglag mula sa bubong. Isang malakas na kalabog sa gilid ng kalsada ang narinig ko, kasabay ng pagtili naman ng isang babae. Biglang huminto yung bus. Tahimik lang ang lahat, pero walang gustong bumaba. Pero sa labas po may narinig kaming mga yapak. Mabigat, mabagal. Parang nilalang na may matatalas na kuko ang naglalakad sa ibabaw ng lupa. Lumipas ang ilang sandali, ang mga yapak
ay tila palapit ng palapit hanggang sa marinig kong parang may kumakaluskos sa likod ng bus. Sumilip ako sa may salamin pero puro dilim lang ang nakita ko. Ngunit nang maramdaman kong may dumampi sa likuran ng ulo ko, nangilabot ako. Malamig kasi, parang isang basang kamay. Alam ko hindi na ito hangin. Napatigil ako sa aking paghinga. Sa labas ng bintana, sa pagitan ng manipis na ulap ng hamog, may isang nakatayo. Hugis ng isang tao, ngunit ang katawan nito ay parang nung kanina. Nakabaluktot, ang ulo'y nakayuko at ang mga kamay ay nakalaylay na parang walang mga buto. Sa mga kuko ay may kumislap na parang likido, parang dugo. Saglit akong pumikit. Biglang umalingaw ang isang napakalakas na huni. Sabay sabog ng ilaw ng bus. Sabay-sabay ang sigawan ng mga pasahero. Muli ang driver ay pinaharurot na ang sasakyan. At ako, Kuya Bari, hindi ko na alam kung kasing pa ba ako o isang panaginip lang ito. Pero malinaw na malinaw pa sa alaala ko ang nakita kong bagay sa salamin. Isang mukha na halos tumikit na sa bintana. Nakangisi at ang mga matay nakatitig sa akin. At sa bilis po ng takbo ng bus, Kuya Bari, halos hindi ko na maramdaman ang katawan ko. Ang mga pasahero sa paligid ay nakayuko. Nagsisiksikan sa gitna habang ang ilan naman ay iyak na ng iyak. Pero walang tunog. Hindi na rin ako nakatingin sa labas. Baka kung ano pa ang makita ko. Ngunit kahit anong pag-iwas ko, ramdam kong hindi pa rin kami ligtas ng mga sandaling iyon. May bigat sa hangin na parang may nakasabit na isang nilalang. Minsan nga narinig kong muli ang mahihinang pagkaluskos sa bubungan. Tapos ay ang tunog ng pagdulas ng kuko sa yero. Minsan naman ay may bahagyang pagyanig na parang may bumabagsak na mabigat sa itaas pero hindi tuluyang umaalis. Sa bawat sandali, unti-unting bumabagal ang takbo ng aming bus. Siguro'y dahil sa matarik na ang daan o marahil dahil takot na ang driver. Hindi na rin ako sigurado. Ang tanging malinaw sa akin ay ang mga titig ng mga tao. Punong-puno ng takot, pangamba. Parang naghihintay ng may masahol pang mangyayari. Noong tuluyan ng huminto ang bus, sinabi ng konduktor na nasiraan daw kami. Ngunit kahit hindi siya nagsasalita Ngunit kahit hindi siya magsalita, alam kong may ibang dahilan. Kasi mula sa labas, may humahaplos sa gilid ng bus. Mga kuko na dumadampi sa yero. Mabagal, mahinahon, ngunit sapat para tumindig ang lahat ng mga balahibo ko sa katawan. Tumigil lang ang lahat sa paghinga nang marinig naming parang may lumakad sa bubungan. Tatlong yapak. Pagtapos ay biglang tumigil. Kasabay nun, naramdaman kong biglang umuga ang bus ulit. Mabigat. Parang may mabigat sa ibabaw sa bubungan. Isang kalansing ang narinig namin, parang bakal na nabali. At mula sa labas, narinig naming bumukas ang pintuan ng bus.
Wala namang humahawak pero kusa itong umalon-alon. Sa pagitan ng dilim at ng malamlam na ilaw ng poste sa kalsada, may nakita akong hugis. Hugis ng isang tao. Baluktot ang katawan. Parang binunot ang mga buto sa loob. Nakatayo lang ito sa bungad ng pintuan. Walang gumagalaw sa loob. Ang amoy ng langis at dugo ay lalong tumindi. Maya-maya ay narinig naming parang hinihila ang bakal na hagdanan papasok. Isa, dalawa, hanggang sa tuluyang pumasok ang nilalang sa loob ng bus. Hindi ko po makita ang buong muka pero ramdam kong hindi ito tao. Ang bawat galaw nito ay may tunog ng basang karne na humahaplo sa sahig. Dumaan po ito sa gitna ng mga pasahero. Mabagal at parang may hinahanap. Ang mga kuko nito ay kumakalansing sa bakal na sahig at sa bawat yapak may bakas ng itim na likido. Bigla itong huminto malapit sa babaeng buntis. Walang imik, walang ingay. Tanging paghinga lamang. Sa mga sandaling ito, parang huminto po ang oras. Ang mga mata ng nilalang ay nagliwanag ng bahagya at marahan itong inabot ang tiyan ng babae. Hindi ko alam kung anong lakas ang biglang tumulak sa akin. Pero napasigaw ako sa isipan ko. Hindi ko man binigkas, parang narinig ng nilalang. Dahan-dahan siyang tumingin sa direksyon ko. Ang ulo niya ay gumalaw ng paunti-unti. Parang nasira ang kanyang liig. Ang mga mata niyang puti at sa gilid ng labi ay may tumutulong dugo. Noong tumama ang liwanag ng poste sa mukha niya, doon ko na nasilayan ng malinaw. Ang mukha ito ng isang babae. Ngunit ang balat ay parang nagbabalat, parang natutunaw. Ang buhok ay napakahaba, basa, at sa pagitan ng mga hibla ay may mga nakasabit na mga ugat at laman. Ang mga ngipin po niya ay tila parang mga pako. At sa dila niya ay may mahahabang hibla na parang sinulid na may kasamang laman. Tumitig ito sa akin ng napakatagal. Hindi ko alam kung mga ilang segundo din, pero pakiramdam ko'y buong magdamag na. Pagkatapos ng kanyang napakahabang titig, ngumiti siya. Isang ngiting mabagal, matalim at parang gutom. Bago pa ako makagalaw, Kuya Bari, biglang umandar ang makina ng bus. Pinaharurot ito ng driver nang hindi tumitingin sa daan. Doon na muling nagkagulo ang mga tao. Nagsigawan. May bumagsak. Marami ang nagdasal. May nagtatakip ng kanilang mga mata. Ako nakatitig lang sa nilalang habang tumatalbog ito sa gitna ng bus. Kumakapit. Nakakapit ito sa bakal habang pilit na lumalapit. Hanggang sa may malakas na kalabog. Isang malakas na kalabog sa gilid. Sumalpok pala kami. Pagdilat ng mga mata ko, wala na. Wala na yung nilalang. Ang mga pasahero ay nagkakagulo. Pero ang pintuan ng bus ay bukas at ang hangin ay tahimik. Tanging naririnig ko na lamang ay ang tunog ng mga hikbi. Kita ko lang ang poste sa labas at ang mga pag-iyak ng mga sanggol.
lalo na yung babae sa harapan ko. Sa gilid po ng kalsada, sa ilalim ng mahinang kumukurap-kurap na ilaw, may nakita akong isang bagay na nakahandusay. Parang tao, pero hindi buo. Ang balat po niya ay itim. At sa gilid ng kanyang ulo ay may bakas ng isang ngiti. Ilang sandali pa, dahan-dahan itong gumalaw at sa isang iglap, naglaho ito sa talahiban. Hanggang ngayon, hindi ko po talaga alam kung totoong-totoo ang nakita ko o kung dahil lang sa takot. Pero tuwing sumasakay ako ng bus at naririnig kong kumakaluskus ang bubong, napapahawak pa rin ako sa aking dibdib. Kasi baka sakaling bumalik ang nilalang na sumalakay sa amin ng gabing iyon. Kuya Barry, hindi ko alam kung maniniwala po kayo sa kwento ko. Pero tandang-tanda ko po. At kitang-kita ko. Isang nilalang ng dilim ang minsang muntik ng kumitil sa aming mga buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po at sana po mapili po itong aking email sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Nestor. Isa pong nakakatakot na experience po ang biyahe po ni Nestor, no? Sa tingin mo, kasundo, totoo bang may nilalang na sumasabit sa mga bus sa gabi? Lalo na doon sa mga liblib na lugar. Marami daw na mga driver at konduktor ang nakakaranas po nito. Minsan naririnig daw nila sa bubong. Pero pag tiningnan, wala naman daw tao. Yung bang tipong sumasabit, nakikiride ba? Kung ikaw po, kasundo ang pasahero ng bus, bababa ka ba o mananatili ka sa loob kahit alam mong may kakaiba sa labas? Napakahirap po ng desisyonan yun kasi baka sa loob or sa labas, hindi natin alam kung ito ba ay nilalang o hayop, paniki o kung ano mang sumabit, no? Huwag ka nang lumabas kung ako sa iyo, no? Naniniwala ka ba na aswang ay o ang aswang ay pwedeng mag-anyong tao at sumakay kasama sa mga biyahe? Ang sagot ko po dun, oo. Marami nang nakapagsabing matatanda na hindi mo malalaman hanggat hindi siya nagugutom o may pahiwatig. Tulad nung lumapit yung nilalang dun sa buntis, no? Kakaiba po yun. So kadalasan po kasi ng binibiktima ng mga aswang ay mga buntis. Bakit kaya sa mga kwento ng aswang laging may buntis na biktima? Ang sabi po ng mga albularyo, kasi daw ang dugo ng sanggol ay napakabango, pinakamasarap, pinakamatamis para po sa kanila. Ano kaya ang amoy nun? Kasundo, pansin mo ba bakit laging may pusa o ibon bago lumitaw ang isang aswang sa mga ganitong kwento? Palatandaan daw yun. Ginagamit nilang anyo o pinagsasaksakan ng kaluluwa nila para makalapit po sa tao. Naalala niyo yung mga tiktik, di ba? Ito po ay alaga po ito ng mga aswang. Sila muna yung sasalakay o pupunta dun sa bibiktimahin bago ito puntahan ng kanilang amo, bago puntahan ng aswang. So siguro yung mga nagaanyong pusa o ibon, ganun din siya, ganung klaseng uri ng tiktik. Kung ikaw ang driver ng bus, ititigil mo ba ang sasakyan para tumakas o ididiretso mo kahit may kumakalabog sa bubungan ng bus? Marami nagsasabi daw na
maraming biyahe at bawal daw huminto sa gitna ng talahiban. Kasi doon daw lumalabas or doon madalas nagpapakita ang mga nilalang. Kaya kahit na may naramdaman sila na kumalabog or kung ano man, talagang idinidiretso daw ng mga driver. Bawal huminto kasi nga pag hininto mo, mas marami ang mapipinsala or maraming mabibiktima. Sa tingin mo kasundo may kinalaman ba yung pusang itim sa simula ng kwento sa nangyari sa biyahe? Meron bang pusa? Hindi ko matandaan. Pero baka yun mismo ang nilalang. Nagpalit lang siya ng anyo para makasabay sa biyahe. Anyway, kung ikaw si Nestor, kaya mo bang harapin yung nilalang na iyon o mahihimatay ka na lang? Sa takot pa lang siguro ng amoy ng dugo at langis, baka hindi ka na makahinga or hindi mo na kayanin. Lalo na kung napakita sa'yo sa harapan mo, mas lalo hindi mo kakayanin. Ano kaya ang mas nakakatakot? Aswang na humahabol sa labas o aswang na tahimik lamang na nakaupo sa loob ng bus na kasama mo? Tingin ko po mas nakakatakot po yung tahimik. Kasi hindi mo alam kung kailan siya gagalaw or kung kailan siya aatake. Lalo na kung katabi mo pa. Sus Mariosep. Kung sakaling may bus kang masakyan at marinig mong may kumalabog sa bus sa 10 oras ng gabi, anong gagawin mo kasundo? O ako tatanungin nyo, ako magdadasal ako, pero habang nagdadasal ako siguro, titingnan ko pa rin yung paligid. Titingnan ko para at least alam ko ang susunod kong gagawin. Hindi rin masama na magdala ka ng mga proteksyon. Katulad ng rosaryo, yung iba nagdadala ng mga pangontra, yung iba nagdadala ng bawang o kaya asin sa kanilang pagbiyahe. Ito raw ay hindi naman pinaniniwala ang mabisa, pero wala namang mawawala. Lagay mo lang sa bulsa mo. Baka kasi pagbiyahe mo pabalik galing probinsya, katabi mo na siya. Muli, ito po si Kuya Barry. At salamat po sa pakikinig at panonood dito po sa Ang Sundo Horror Stories. Maraming salamat po and God bless po sa lahat ng mga nakasama ko ngayon. Good evening po. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.